Alright, welcome back to my channel, Ramir Boulder. Pakinggan po natin ang press conference ni Chavit Singson. Isang press conference ang ginanap ni Chavit Singson tungkol sa malawakang protesta na gaganapin bukas sa September 21, 2025. Bukas po yan. Malawakan po ito. EDSA Shrine at Luneta Park. Pakinggan po ninyo yung kanyang sinasabi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan mga iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpuprotesta. Ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control flood control is concerned. Dahil di lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Alam naman natin na hindi lang katiwalian ang flood control. Hindi lang yung flood control ang katiwalian sa government. Marami po. Katunayan, ang katiwalian ay masyado ng talamak dito sa ating bansa. Sa judiciary, sa legislative, ang tiwali ay nagkalat. Hindi na po kayang solusyonan ng isang tao. Kaya ang dapat gumawa ng paraan dito, taong bayan talaga. Unang-una, ang sasabihin ko sa inyo ay katotohanan lang. Pati kayo siguro, alam nyo po ito. Ang anomaly sa flood control ay talagang napakalalim. Andyan yung mga ghost project. Pero bago pa ito, katiwalian na pinigil, na under investigation na pinigil pa po. Sinong pumigil? Ang gusto ko pong paliwanag, ang gusto ko pong ibig sabihin ay yung katiwalian ng ating Vice President. In-archive po. Tapos, dineclare ng Supreme Court na unconstitutional. Doon na lang po, hindi tayo magkasundo. And then, ngayon tumungo po tayo dito sa flood control, anomaly at mga ghost project ng government na kinakasangkutan ng ating matataas na government official. May sa Kongreso at may sa Senado. May mga sangkot po dyan. Ngayon, ay ito na po tayo ngayon. Magulo na. Kailangan pa ba nating maghintay? Hindi na po natin kailangan maghintay. Gumawa na po tayo ng aksyon. Kagaya nito, yung sinasabi ni Chavit Singson. Yung sinasabi ni Chavit Singson, may tama. May tama. Pero, mas marami siyang sinasabing mali. Kasi itong matandang ito ay walang kredibilidad na matanda. Matanda na to eh. Dapat kung totoong concern siya sa bayan, noon pa man, nung panahon pa ni Rodrigo Duterte na maraming katiwalian sa DPWH, nagsalita na siya. Nagsalita na dapat siya.
Eh bakit ngayon lang siya nagsasalita nung nakita niyang mga nag-aalsa na yung taong bayan? Kaya ito, may conflict of interest din itong matandang hukluban na ito eh. Sa totoo lang, ito si Chavit Singson ang dahilan kung bakit nag-trigger ang impeachment ni Erap noong 2001. Dahil hindi siya pinagbigyan ni Erap, ang pinagbigyan ni Erap ay yung isa na si Atong Ang, kaya nagkaroon ng pagta-traitor dito, nag-traitor siya kay Erap, ayun, nag-trigger yung impeachment. Panoorin po ninyo. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Tama yung sinasabi mo, mabubuting tao yun. Kaya nga siya kumuha ng mga taong hindi sangkot sa korupsyon na mag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control project, mga ghost project, upang maging patas. Eh ano ba pag pinagnangak-ngak mo? Alam ko, kaya ka nagnangak-ngak dahil isa sa mga dahilan ay yung hindi ka napagbigyan ni BBM na gusto mo yatang ipasok yung isa mong pamangkin. Hindi ko alam kung saang departamento yan. Hindi ka pinagbigyan. Okay, sinabi mo rin yan noon nung una pa man na nung matapos na eleksyon, hindi ka nakilala ni BBM. Pero nung kasagsagan ng eleksyon, lumapit siya sa'yo. So, naghahangad ka ng kapalit. Eh, ganun din yung ginawa mo nun kay Erap eh. Naghahangad ka ng kapalit. Hindi ka pinagbigyan, bumaliktad ka. Ngayon na naman, gumawa ka na naman. Kaya ikaw, matanda ka na. Lakay ka eh. Ha? Lakay Chavit. Sika, iso nga, hindi kayo magkasundo ng pinsan mo. Ay, may pinsan mo, kaaway mo rin eh. Oh, di ba? Kaaway mo yung pinsan mo. Sinong pinsan mo? Si Bingbong, di ba? Kailan lang kayo nagkabati ng pinsan mo eh. Kaya yung ugali mo, unang-una, baguhin mo muna.
bago ka pumuna sa ibang tao. Dahil ikaw mismo ang problema. May problema sa ugali mo, matanda ka. Sos apo. Detatid paiso lakay. Marami, hindi lang ikaw, pati ako, nakakaalam sa kung anong ugali meron ka. Isa kang mainggitin, isa kang siluso. Yung pinsan ko, yung isa, si Dave. At saka pag hindi na pagbigyan yung hiling mo, diyan ka bumabaliktad. No? Di ba? Oh. Sa lahat ng Ilocano, ikaw yung kakaibang Ilocano. Sa totoo lang. Ben Singson. Matino po yun. Kaya nakikiwas. Alam ko namang matino yan. Yung pinsan mong si Singson, si Babe Singson. Ikaw lang naman ang siraulo eh. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mapa, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Correction po, hindi lang po mga Diskaya. Marami. Yung SunWest, yung kumpanya ni Saldico. Mayroon po. Hindi lang po mga Diskaya. Puro sinasabi, puro Diskaya lang. Isa ang mga Diskaya sa naka-corner ng malalaking kontrata. Ikaw talaga, Chavit Singson. Sila ang kontraktor nila eh. At saka hindi lang sa Ilocos Norte may kontrata ang mga Diskaya. Kahit sa Ilocos Sur, sa Bigan, mayroon. Sa lugar mo. Ba't pa ibestigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. Kung gusto mo, i-request mo Ilocos Norte at saka Ilocos Sur. Wag banggitin mo yung lugar mo. Isira pala ulo nitong matandang to eh. So kung antayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang. At kaya nga create yung ICI eh. Ha? Kaya nga create yung ICI na yan upang magsasagawa ng independent, kaya nga Independent Commission on Infrastructure eh. Ha? Hindi sila dapat pinapakialaman. Create yan upang mag-imbestiga sa kabulukan ng mga gobyerno, kabulukan dito sa ating pamahalaan mula Ilocos hanggang doon sa Mindanao kasama, hindi lang dito sa Metro Manila. Huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon. Tama 'yon, sinabi mo. Pero na may mas nauna na sa iyo na nagsabi niyan. Hindi lang ikaw sumisigunda ka lang dahil gusto mong mapansin ka ulit. Ha? Dahil nga hindi ka pinapansin ni BBM. Hindi ka nga pinapansin ni BBM dahil may nakita sa yung kakaibang ugali mo. Ha? Para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag. At saka isa pa, ito, nung ikaw ay governor ng Ilocos Sur, di ba? Sabit ka rin sa mga anomalya? Sabit ka rin eh. Kaya ka nga bumaliktad dahil gusto mong mapawalang sala sa mga pinaggagawa mong mga kabalbalan dyan sa Ilocos Sur. Di ba? Sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges,
Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aanuhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Sinasabi mong walang isang salita dahil hindi niya pinagbigyan yung kahilingan mo sa kanya na dati na hiniling mo nung naging president siya, hindi ka na pinansin. Ayos to ah. Ano ka ba? Bata? Batang inagawan ng pagkain? Ha? Lakay kan, lakay Chabit. Agbalbaliw kan. Wag mo nang ibalik yung ugali mong may pagkamainggitin ka, may pagkasiluso ka. Kung hindi ka pinagbigyan, ayan, nagagalit ka. Ibang klase ka. Ano? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung Sir Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. Alam mo, lakay Chabit, kung ako sa'yo, magpahinga ka na lang. Kasi konting panahon na lang yung nalalabi sa'yo buhay mo rito sa mundo. Magsisi ka sa lahat ng mga ginawa mo. Magsisi ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Mga kasalanang karumal-dumal sa bayan. Marami kang nagawa na karumal-dumal. Hindi ko pa yung nakakalimutan yung pinagagawa mong karumal-dumal. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful. At saka wala kang kredibilidad upang manawagan ng ganyan. Kasi isa ka ring corrupt na opisyal nung panahon mo. Wala kang kredibilidad na manawagan sa taong bayan ng isang peaceful na revolusyon. Kasi hindi yun nakikita sa pagkatao mo. Revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag
Dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Singson urged the Independent Commission on for Infrastructure (ICI) formed by President Bongbong Marcos to investigate alleged anomalous flood control project in Ilocos Norte, the president's home province. He cited that contractors are involved in this project are linked to the Discayas couple, who are currently under scrutiny for corruption allegation. Singson specially named for contractors in Ilocos Norte allegedly owned by the Discayas. Ito po. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Sino mo? Moderator. Sino muna? Very quickly, Governor. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din. Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ang mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US Pwede daw dollars. i-stop yung remittances ng mga OFW. It could be more. Pwede daw i-stop yung remittances sa mga OFW as a form of protest. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nilang ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMNI News Singapore, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga congressista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na mapapisyal. Sir, sa ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Praise ka very much sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Eddie Marinihan. Anyway, ang tanong ko po ito, kasi kausap ko si Mayor Magaling ng Naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magaling? Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan tao? I mean, parang it's either pro Duterte ka or pro Marcos.
Ayan lang sinasabi ko sa'yo, Chavit Singson eh. Hindi mo na naintindihan yung mga tanong sa'yo kasi nga matanda ka na. Kung ako sa'yo, tumigil ka na dyan sa kabalbalan mo. Ha? Hindi ikaw yung magsasabi ng isang revolusyon ng kabataan. Hindi ikaw yun. Kasi ikaw mismo ay hindi naging magandang leader. Hindi ka naging ah, magandang ehemplo nung panahon mo. Isa ka ring kurap na opisyal ng Ilocos Sur. Tandaan mo yan, Chavit Singson. Meron bang nasa gitna na nagmamalasakit sa bayan? Kung meron mananawagan na kagaya ng ginagawa mo, ayun dapat yung mga taong matitino na walang bahid korupsyon. Ikaw meron eh, ha? Kaya hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin ang mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Shari. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Navida po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian nyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba siyang salita? Nakakaya kayo. Sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon? Ang mayor dati doon, si Mayor, yung pinsan nila, Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti nanalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila, bagong mayor. Ito galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsambu niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baliwala doon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang kami. Tingnan mo, inamin mo rin na hindi ka napagbigyan sa mga kahilingan mo dahil sinuportahan mo siya nung nakalipas na eleksyon. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, nagpapagod ka raw, sabi sa akin. Totoo. May resibo ka ba dyan sa pinagsasabi mong yan? Mayroon ka bang ebidensya? Maglabas ka, kahit na video man lang, kahit na audio, para patunayan yan mga sinasabi mo against kay BBM. Ha? Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi.
Kaya tinatanong ka nagsabi, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan niyo? Katulad po na sinabi ko kanina. Sinabi mo na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako, 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Meron ka bang resibo sa mga pinagsasabi mong yan? Maglabas ka ng resibo mo nang maniwala yung tao sa'yo. Ha? Taliwas yung mga sinasabi ng mga tao sa Narbacan. Taliwas ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo diyan sa buong Ilocosur. Kaya nga hindi kayo magkasundo nung pinsan mong si Bingbong eh. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Tama yan sa puntong yan. Tama yung sinasabi mo. Pero hindi mo talaga sinabi yan na nanggagaling sa puso mo. Hindi yun. Kung sino man ang taong magsasabi niyan, ayun walang dungis ng korupsyon na hindi gaya mo. Kasi ikaw, sabit ka rin sa korupsyon noon. Sos Mariusip, parang hindi ka naman, ano ka? Huwag mong sabihin sa akin hindi ka sumabit sa korupsyon noon. Loko ka pala eh. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga corrupt. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may hahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leader, sinasama sila. Ang mga leader ng kabataan ngayon ay hindi makikinig sa suggestion mo kasi karamihan din ng mga leader ng kabataan ngayon ay ayaw din sa'yo dahil isa ka ring corrupt daw noon. Sino ka para magsalita ng ganyan? Sa protesta, baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din yung mga estudyante. So Kaya ako nga, This isn't the first time Singson has taken a strong stance against corruption. He's previously proposed innovative solution like universal basic income, which would provide a monthly stipend of 500 to eligible Filipinos. Sana ganun. Pero hindi naman nakikita sa mga sinasabi mo. Okay? Masyado pong mahaba itong press conference ni Chavit Singson. Tatapusin ko na po ngayon. Ano po ang inyong
komento sa kanyang mga pinagsasabi. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Marami pong salamat sa inyo.